Sige, bago tayo magsimula, tayo muna na tayo tumayo. Tinatawagan ko si Arlie upang mag-lead ng prayer. Dito na lang sa akin. Manatiling nakatayo. Harapan nyo ngayon mga katayo. Sabihin ninyo, nagagalak ako at ayan. Isa pa nga parang hindi naman eh. Ayan. So, bago kayo gusto tumayo ay umupo, pulutin mo muna mga kalat na nakikita ninyo sa ilalim ng upuan. Maaari na kayo umupo. Umupo kayo ng marugi. Ngayon isa. Secretary of the class. Sinong absent? Michelle at? Sige. Easter mo naman. Sinong nakakaalala ng ating huling aralin? Pwede nyo itaas ang inyong mga kanang kamay upang sagutin ang aking mga katanungan. Sige, Matthew. Invasion games. Tama, invasion games. Sinong nakakaalala kung ano ang kahulugan ng invasion games? Sige nga. Kung talagang naaalala nyo ba? Sige, G. Isang base ng malakal. Maaari. Pero may mas maganda pang kahulugan ng invasion games. Ano kaya yun? Sige, sige. So, kung ano siya? Tama si Zia, ang invasion games ay ang pag-atake ng isang manlalaro sa kanyang mga kalaban upang makapuntos. Pag-atake o pag-iso. Ganun ang invasion games. Ano naman kaya pinakamagandang laro ay pinakamagandang halimbawa na laro ng invasion games? Sige, Andrea. Agawang base, tama. Sino nakakaalala kung ano ang program ng agawang base? Paano nagagawa ang laro? Agawang base. Ibang kaway naman, sige Kiana. Pakilakasan. Very good. Ang agawang base ay kailangan mo mag-base sa base na kalaban upang makapuntos. Simple lang, ganun ang agawang base. So naaalala mo naman kung ano yung mga skills na dapat meron ng isang manlalaro upang maging mas epektibo ang paglalaro ng agawang base. Dapat ang mga manlalaro ay, sige Arlene, mabilis ang pagtakbo. Ano pa? Akim. Malis ang katawan. Ano pa? Huwag kami naman. Sige, Kater. Baka yun nga, huwag mo ka na. Ano pa? Ano pa? Ano pa yung mga skills na dapat meron? Ayun, natatandaan na yan. Tama. Dapat sa agawang base, merong magandang estrategiya. Bukod pa dyan, kailangan merong teamwork, di ba? Ngayon naman,
ay dadako tayo sa ating panibagong aralin. Maliwanag na sa inyo yung agawang base innovation games, di ba? Maliwanag na ba? Ngayon naman, ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Pero, bago tayo dumako dahil, papakita ko sa inyo isang larawan. Yan, nakikita ba na lahat ng isang larawan na ito? Oo! Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga papel. Inipasa mo hanggang dun sa ulo. Kumuha ng isa o hanggang dalawa na papel kung meron kayo isa. Makibilisan lamang. Ngayon, hawak mo na ba lahat ang mga papel? Oo. Di pa po. Bilisan na, di ba? Hawak na ba? Oo. Sige, hintayin natin yung iba. Sa habang hinihintay ng iba, okay, ang gagawin nyo ngayon sa papel na hawak nyo ay isusulat ninyo ang isang salita. Isang salita lamang ha. Kung ano isang salita ang naiisip nyo na makita nyo ang larawan nito. Ano man ang naobserbahan nyo, kilos, galaw, gamit, ano ba yung mga tao, isang salita lang. Sige, bibigyan ko kayo ng isang minuto upang magsulat. Pagkatapos niyan, ang unang magdidikit, ididikit ninyo yung mga pagkalahawak ninyo dito mismo sa mga spasyo na meron sa larawan. Okay, nakasulat na ba lahat? Ang unang magdidikit ng mga salita ay ang Group 1, dito na lang Group 1, Group 2, Group 3. Ay, kasama na sila. Last 30 seconds. Ano ba yung nakikita nyo na obserbahan nyo sa larawan? Kahit anong isang salita. Isang salita. Isang salita lamang. Halimbawa na lang ako, lalaki. Okay na yun, isang salita na yun. Halimbawa yun na. Okay, magpaparagraph dyan. Okay, tapos na ang group 1. So, itipin nyo ang mga salita ang nasulat ninyo sa papel na yan. Sige, sabi-sabi. Sa mga espasyo lamang. Space, magpuntakpan yung babae at lalaki. Pangatlong grupo. Okay, yan. May mga nakikita na akong salita. May tinitignan nyo. Yan, may bubong, may sayaw, pagmamahalan, pananamit, sayaw, babae, katutubong sayaw. So ngayon, sa tingin ninyo, tatanungin ko naman kayo, pwede kayo sumagot ng isang paliwanag.
Ano ang ipinapaliwanag ng larawan na yan? So, base sa mga nakikita yung salita ay mamalpay, pagliligawan, mga damit. Ano ang ipinahiliwanag ng larawan na yan? Sige, Angela. Natutubong sayaw, tama. Sige, katutubong sayaw. Tama ang sinabi ni Angela. Katutubong sayaw sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Ano pa? Sa tingin niyo, ang siya paliwanag? Pinapaliwanag. Sige, Angela. Pagmamahalan. So, katulad ng sinulat niya, nilagay niya ng pagmamahalan. Pero sa tingin niyo, yung sayaw na yan, yung katutubong sayaw na yan, ano kaya yung pangalan ng katutubong sayaw na yan? Sino kayang nakakaalam? Sino kayang nakakaalam? Ang daming nakakaalam. Sige nga, Jete, ano ang katutubong sayaw na yan? Ha? Karinyosa. Ang galing mo, ano ang karinyosa? Nasayaw ka na ba karinyosa? Hindi pa. So, ano yung katutubong sayaw na nasayaw mo ba? Katutubong sayaw mo sa English, folk dance. Tinikiling. Ano yung ginagamit na material sa tinikiling? Kawayan, tama. Or, ang tawag sa English? Bamboo stick. Diyan naman, anong na-obserbahan mo dito na material na ginanap na gamit-gamit nila? Si Jeter. Pamaypay. Sino na pamaypay ko? Babae. Ano pa sa lalaki? Sige, wag ko ka na Jeter. Ano rin? Panyo? Tama, panyo. So, ngayong umaga, nalaman na ninyo na yan ay karinyosa. So, alam ni Jeter na karinyosa ang katutubong sayo na yan. At meron na daw siyang sinayaw na katutubong sayo, which is yung tinikiling. Ngayon naman, aalamin natin kung saan nga ba nanggaling ang karinyosa. Kung ano nga ba ang pinagmula ng katutubong sayo na ito, at kung ano yung ginagamit dito at yung mga steps o yung mga hakbang pansayaw para sa karinyosa. Sige, sino gustong magbasa? Jan Rich, basahin mo ang kahulugan ng karinyosa. Ang karinyosa ay nagtulong sayaw na may influensya ng mga Espanyol o Kastila. Pinakilala ito ng mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 ng siglo at nagsisilala sa buong bansa. Ito ay pinaniniwala ang magmula sa isla ng Panay na isa sa mga isla sa Visayas na unang pinakilala ng mga Espanyol noong sila ay dumating sa pulo o Philippines. Yes, salamat. So, sino ang kaninong influensya daw o karinyosa? Sige, sabihin mo na lang. Espanyol! Espanyol, tama. Noong ika-16 na siglo. So, saan daw nagmula? Panay, na isa sa mga isla sa Visayas. So, lumako tayo. Pakibasa. Sige, Carl. Doon, maliwanag naman ang karinyosa ay nangangahulugang mapagmahal at pinamahal. So, simple lamang. Sinasayaw ito ng magkapareha. Siyempre, ano bang magkapareha? Babae at lalaki. At sinasayaw nila ito na para sila nagtataguan at nagliligawan. So, ano ginagamit nila? Bakit nila nipa yung bakit na nagtataguan ng mundo? Siyempre, yung material na sige, sino gusto magbasa? Yan na. Okay, salamat. Maliwanag naman, ibig sabihin ng karinyosa mapagmahal o minamahal.
Dito naman, nagpapahiya ko, pinapaniwag nila na malambing ang sayaw. At ang paghabol ng lalaki naman ay pagpapaniwag ng pagtingin niya sa dalaga. At ang nagsisimbolo naman sa pamayway ng isang mananayaw na babae ay sumisimbolo sa isang dalagang Pilipina. Bakit sumisimbolo sa dalagang Pilipina? Dahil ang original na kasuotan ng babae ay Maria Clara at Barong Tagalog naman para sa lalaki. Pag mas lang mabuti, ito ang Maria Clara. Ito naman ang Barong Tagalog. Ano muli ang kasuotan? Maria Clara saan? Sa babae. Ang Barong Tagalog naman ay sa lalaki. Maliwanag, Maria Clara sa babae, Barong Tagalog naman sa lalaki. Ang sayaw at musika, sige, pakibasa na lang. Michael. Okay, salamat. So, sa pagsasayaw, mahalaga lagi ang musika. Siyempre, sasayaw ka pa na walang tugtog. Diba, hindi naman. Mas maganda na sumayaw kapag meron tugtog. Yung sabi dito, ang musika daw na ginagamit sa Kalidosa ay 3-4, nagbubuo ng 8 bahagi. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba yung 3-4 sa 8 bahagi. So, ganito lang yun. Gagamitin ko sa pamamagitan ay, gagawin ko, papakita ko sa pamamagitan ng pagpalakpak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, bakit yung 8 bahagi? 8 beses ko din. 1, 2, 3, 4, 5, na meron 3, 3, 4 na ritmo. So, sabay-sabay na natin gawin. Papalakpak tayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dali lamang. Hindi masyadong mabilis. Ganito lang ang ritmo nga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maliwanag? Kayo nga lang ulit. Paano yung papakita yung sa pamamagitan ng pagkalakpak na yung papakita yung ritmo o musika na ginagamit sa Kalidosa. 1, 2, 3, go! Ayun. Ngayon nakuha nyo na. Nakuha nyo na yung musika na ginagamit. Yung ritmo. Okay. Ngayon naman, dadako na tayo sa kung ano nga ba yung mga hakbang pansayaw na ginagamit sa paa at sa kamay sa sayaw ng Kalidosa. Ngunit bago yan, mahalaga na malaman ninyo at matandaan nyo muli ang batayang posisyon na ginagamit sa paa at sa kamay. Ngunit ngayon ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang batayang posisyon ng paa sa pagsasayaw. Bakit? Kasi ito yung pinakamahalagang mga posisyon na magagamit ninyo sa pagsayaw ng Kalidosa. Yung kamay, hindi nyo masyadong magagamit. Itong paa, ito talaga yung kailangan ninyo magamit. Yung pinag-aaralan na ninyo ito nung kayo ay nasa ikamot na tayo na. Natatandaan niyo pa ba? Sino hindi nakakatanda? Ayun, marami pang hindi nakakatanda. Sige, hinihiling ko na kung kayo ang lahat. Tumingin sa akin at sa aking gagawin na. So, ito ang unang posisyon. Nakita ba ninyo? So, nakita naman ninyo kung paano ang unang posisyon. Ang gagawin ko lamang ay pagkikitin ninyo yung mga dalawang pako ng paa o sako at ibubukan ninyo ito ng bahagya na merong 45 antas o 45 degrees. Parang ginagawa ninyo kapag kayo ay nalilito. Maliwanag? Ayun yung first position. Pangalawang posisyon naman ay imakakbang ninyo ang inyong kanang paa, ang inyong kanang paa sa tapat lamang ng isang paa na merong distansya na hanggang 12 pulgada or 12 inches. So,
ulitin natin ang unang posisyon. First position. Second position. Ngayon, ang third position naman ay kailangan ninyo, dito muna tayo sa second position. Ang pangatlong position naman ay kailangan ninyo ihakbang ang pabalik ang inyong kanang paa sa instep ng inyong isang paa. Walang kayo ang paa. Instead, yung bigla ng the arc linear portion of the human foot. Ayan o. Nakita ninyo. Kaya pang gagawin nyo. Magmula dito sa pangalawang posisyon, pangatlo. Maliwanag? Maliwanag? Oo. Nasusundan? Paunahin natin ang unang posisyon. Unang posisyon. Pangalawa. Pangatlo. Maliwanag? Patingin ang inyong mga paa. Boom! Ang pang-apat na posisyon naman ay kailangan mo na nakbang sa harap ang iyong kanang paa na mayroong 12 distansya din. Ay 12 pulgada or 12 inches magmula sa iyong isang paa. So, ganito lang. Magmula sa third position, ito lang. Maliwanag? Ulitin natin. First position. Second. Third. Fourth. Maliwanag? Isa pa. First position. Second. Third. Fourth. Yun, maliwanag. So, bigyan mo tayo sa fourth position. Ang ikalimang hakbang naman o last position ay lalagay mo ang katawan ng iyong paa sa mga daliri or sa toes. Ayan o. Ganyan. Usually, ito ginagamit ko sa bali. Di ba? Ganyan sila. So, maliwanag na sa inyo. Ikalimang posisyon. Patingin ng mga paa. Diba? Tama. Ang tama si Peter. Diba? Tama. Ayan, naiwala na ninyo yung mga patay ng posisyon ng paa sa posisyon. Ngayon, ulitin natin. Unang posisyon, may lamang. Pangalawa. Pangalawa, isa. Pangalawa, unang posisyon, unang posisyon, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Sige ba? Maliwanag na sa inyo? Ngayon, ito yung magiging pundasyon natin o magiging patayan natin upang malaman natin yung mga posisyon, ang mga hakbang pansayaw ng paa sa sayaw ng Kanilosa. Manatili kayong nakatayo. Ngayon, ituturo ko ang tatlong paunaling hakbang na ginagamit sa sayaw ng Kanilosa. Hakbang pansayaw ng paa. Una ay, basahin mo muna lahat. Touch, step, pangalawa, step, pangatlo, step. So, ang touch step, gagawin mo lang ang pangapat na posisyon. Gawin ang pangapat na posisyon. Okay, ito ang pangapat na posisyon. Okay? Kuyason, ano lang. Pangapat na posisyon. Tapos, ibabalik ninyo sa first position. Yes? Yes? Ulitin natin. Touch step. Tapos pangapat na posisyon, balik sa unang posisyon. Pero, ang touch step ay kailangan hindi sumasayad ang iyong sakong o sakong. Para ipukwento lang siya. Like, ganito. Bubuhatin mo. Maliwanag? Okay, touch step. Sa kabila. Kanan at kaliwa. Kanan, kaliwa. So, pag ginamitan naman natin ng musika o ng tugtog, o sabihin natin ang bilang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ganun lamang. Gawin nga natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 and 2 and 3 nandito na agad sa first position. Sa unang posisyon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maliwanag? Isa pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayun, lumako naman tayo sa walk step. Walk step, kung may nakakalang sa inyo ng walk step, gagawin nyo lamang ay muli ang pag-apat na posisyon, gagawin ang tayo dito.
Ganyan. Ganyan. Tapos gagawin natin ulit ang so, gawin naman natin ang pangatlong posisyon o pangatlong hakbang. Maliwanag? Isasunod ang kaliwang paa. Magmula sa kaapat na posisyon. 1, 2. Tapos gagawin ang pangalawang posisyon. 3. 1. Tapos gagawin din natin sa kaliwang paa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes? Maliwanag? Isa pa. Para mas ano nito. Malaman nyo. Pang-apat na posisyon. Pangatlo, pangalawa. Pang-apat, pangatlo, pangalawa. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. So, pag ginawa nyo niya, ganito ang magiging kakalabasan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gawin na natin lahat. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sino hindi nakakabuka? Hindi nakuha. Ate, nakaharap lang doon. Pero, gagawin lang natin ang fourth position. Pero nakaharap doon. Tapos, ibibigit din natin. Tapos gagawin yung second position ng mata. Maganda. Kaya, fourth position, third position, second position. Fourth, third, second. 4, 3, 2. Tapos gagawin dito. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Kaya gawin nyo nga. Gawin natin. 1, 2, 3, go. 1, 4, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya lamang. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, nagdalawa mo nila isa pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, dapat naman tayo sa close step. Sige, dapat na tayo sa close step. Maliwanag ako sa inyo, one step? Maliwanag naman na, alis lahat. Ang close step, ganito lamang. Gagawin mo ang second position, and then ibabalik mo sa first position, pero ilalagay mo ang iyong kaliwang paa sa, isusunod mo ang iyong kaliwang paa sa kanan. Para makakakbang ka. Close step, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sabihin natin yung position. Second position, first position. Second position, first position. Second position, first position. Kapag dinapasok naman natin ang bilang, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maliwanag ba? Maliwanag ka sa inyo ito. Step. Ano muli ang touch step? Touch step. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Pero, dapat, susundin natin yung 8 bahagi, yung 8 ulit. Kaya mamaya gagawin natin ito. One step. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3. Slow step. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, naliwanag na sa inyo? Ayan, naliwanag na sa inyo ang habang pansayaw ng paa sa sayaw ng kaninosa. Kaya naman dumako tayo sa kamay. Kung sa kamay, wala na tayong batang posisyon dahil madali lang naman. Ito ang dalawang ginagamit na habang pansayaw ng kamay sa sayaw ng kaninosa. Una, kumita. Ang kumita ay gagawin lamang na nasa larawan. Itataas ninyo ang inyong mga braso na mas mataas sa level ng
balikat. Mas mataas sa level ng balikat. Gagawin nyo. Pero hindi masyadong mataas sa ganito. Ngayon, ang gagawin lang ninyo ay papasitutin nyo ang inyong mga pulsuhan, pakanan o pakaliwa. Pero ngayon gawin natin pakanan pala. So, gawin na lahat. Gawin na lahat. Pupulsuhan ang gumagalaw, hindi yung siko. Hindi yung siko yung gumagalaw. Itong pupulsuhan. Yan. Nagagawa na rin nyo. Dapat malumari lamang at hindi matigas ang inyong mga kamay. Ang gawin natin sa kabila, kaliwa. Kaliwa naman. Kaliwa. Hindi nakabukang ganito. Medyo isa ka rin ganito. Yan. Ngayon, nalaman na ninyo ang kumulitang. So, bilangan naman natin. Ilaban natin sa bilang ang kumulitang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mali na ba? Opo. Ngayon naman ay ang lateral position. Ang lateral position ay simple lamang. Kailangan mo ilakad sa taligiran ang iyong mga kamay, magkabilaan, pantay ng inyong mga balikat. Kung umita kanina, mas mataas yung sa pantay tayo sa level ng balikat. Ngayon, pantay lamang ang lateral position. At gamitin mo malumanay na parang ganito. Maliwanag? Opo. Maliwanag? Opo. Maliwanag na sa inyo. So, gawin naman natin na may bilang ang lateral position. Ganito lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. At ang line, kailangan pantay sa level ng balikat. Pantay ano? Yan. Gawin mo nga, pantay. Dito muna sa kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kasi hindi dapat matigas. Dapat graceful o maluwali lamang. At kailangan hindi yung palakad lamang na ganyan. Pwede nyo siyang ganyan. Yan, tama. Ngayon, maliwanag na sa inyo ang lateral position. Ngayon, kasamahin naman natin ang hakbang at sayaw ng paa at kamay. So ngayon, gawin natin, ang una ay touch step kasama ang kulitan. Paano ang touch step? Diba ganito? Unang posisyon ay pangapat na posisyon sa pangalawa. Kasama ang kulitan. Ako muna ang gagawa, then susunod kayo. So ganito ang posisyon ng paa, touch step, sasabay kulitan. So ganito siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay naman. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayun, nagagawa na nila ng mabuti. So, pangalawa, walk step, kasama naman ang lateral position. Ayan. One step. Paano one step? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kasama ang lateral position, ako muna ang gagawa, susunod kayo. Ganito lamang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay naman. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, very good. Nakuha na nila. So, panghuli ay ang close step. Kasama pa rin ang polita. Paano ulit ang close step? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasama ang polita. Ako muna ang gagawa sa center. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Maliwanag kayo naman. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ayan. Kuha-kuha niya na. Ngayon, simulan natin. Touch step, kasama ang pumintang. Wall step, kasama ang lateral position. At close step, kasama ang puli ang pumintang. 1, 2. Ay, ako muna gagawa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Like that shot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then close step. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon, gawin niyo naman may sabay ako. Tuloy-tuloy tayo tumintang, kasama ang touch step. Wall step, kasama ang lateral position. At low step, kasama muli ang tumintang. Sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maliwanag ba? Okay naman, barako. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, nakuha niyo ng lahat. Ngayon naman, bakit hindi natin lagyan ng ito? Sige, sabay-sabay tayo. Sa ritmo, 3, 4, walang mahal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Sige, ngayon, sino makakapagsabi kung ano ang Arenosa? Taas lang ang iyong kamay. Mahulugan ng Arenosa. Mahulugan ng Arenosa. Sige, JD. Pag-ibig. Pag-ibig. Tama, pag-ibig. Pero, sa kahulugan nito, isama ninyo kung ano yung mga material na ginagamit, kung ano yung material na ginagamit, at anong kahulugan. Sige, ano yan?
natin sa babae. Pero, bukod pa dyan, ano yung mga material na ginagamit ulit? Sure yan. Mamaypay at panyo. Tama. Salamat. Ngayon, sino makapagbibigay kung ano yung tatlong hakbang pansayaw ng paa sa kalilos? Muli, ano yung tatlong yun? Sige, magbibigay ako ng reward. Sige, Caroline, ano yung tatlo? Pakilakasan. Tama si Caroline. Ngayon naman, ano yung hakbang pansayaw na ginagamit sa kamay? Dalawa yun. Sige, Diana. Tama, kuminta ng lateral position. Okay. Panghuli, ano yung musika, ano yung ritmo na ginagamit sa musika? Sige, next. 3/4 sa ilang bahagi. Mali, ako muna. Sakin. Ulitin mo kung ano yung at ilang bahagi. Tama, si Akin. So ngayon, alam niyo naman na ang lahat. Nalaman ninyo ang mga pangunahing hakbang lamang yun na, pero maraming bersyon ng sayaw na karinyosa. Maaari mo pang mas pagandahin sa pamamagitan ng formation. Yung ginawa natin kanina sa close step, pwede natin gawin yung pang-apat na posisyon. Pero ginagamit natin yan kung may formation. Di ba itong close step? Ngayon, ginagamit yan kapag ginagamit yung fourth position naman kapag nagka-travel like 1, 2, ayan, naliwanag. So ngayon, para sa inyong pagsusuri, maglabas kayo ng yellow paper. Meron dalawang bahagi ang inyong pagsusuri. Meron lamang kayong 2 minuto upang sumagsagot sa unang bahagi at 2 minuto na naman sa panghuling bahagi. Lagyan ng pangalan, section, at petsa ngayon. So meron lamang kayong 2 minutes sa bawat parte o sa bawat bahagi ng pagsusuri. Okay, ngayon ay magsisimula na. Sagot na lamang. Ilagay ang bilang at sagot na lamang. Huwag na naman mag-ilan. 2 minutes lang. Last 1 minute and 30 seconds. Kahit hindi capital letter. Tapos na ba? Last 1 minute. Tapos na ba? Okay. Sino pa yung tapos? Wala na ako. Second part. Wala lamang ang dalawang dito. Sagot na lamang. Bilang at sagot. Tapos na ba?
Tapos na ba? Okay, take mo na natin yan. Okay, pag natapos na natin, exchange paper with your students. I-check natin yan. Pwede magmura pero hindi dapat sa ito nila. Okay, exchange paper with your students. Nakapagpalitan na ba? Nakapagpalitan na ba? Ayan, nakapagpalitan na. So, sa ating magsusulit, sa unang bahagi, ano ang sagot sa number 1? Okay, dear. Espanyol. So, wrong spelling ko nga, E-S-P-A-N-Y-O-L. Espanyol. Sa number 2. Okay, Righty. Tama, ang kapag na karino sa ay malambing. L-A-M-A-M-I-N-G. Pangatlo, Yana. Panay. Tama, P-N-A-Y. Pang-apat, si Getty. Panyo, tama. Panyo ang pagamitan ng lalaki sa sayaw. Panghuli, kasuot ang pamabahay sa sayaw. Okay, sir. Maria Clara, tama. M-A-R-I-A-C-N-A-R-A. Okay, ilagay niyo yung score sa part 1. 1 point each lang. Kaya yung sagot naman sa pangalawang bahagi. Anong sagot sa number 1? Pagamitan niya sa ng lalaki sa sayaw. Si Lily niya. Letter? D. Letter? D. Ano yung letter D niya? Tama pa niya. Letter D. Kasuot ang pambabae, pangalawa. Sige, ano doon? Tama. Number 3. Pressure din. Ano? A. Akbang pansayaw ng kamay. Tama. Ano yung akbang pansayaw ng kamay? Ano yung akbang pansayaw ng kamay? Ano? Yan. Tama, kumisan. Number 1, E. Number 2, C. Number 3, A. Number 4. Kasuot ang panlalaki. Ano ba? Tama ba? C. Number 5. Kagamitan ang babae sa sayaw. Babies. Tama. B. Okay? Talk to the number 4. Lagyan kami ng putos yung yung part 2. Bawa 5 over 5. Lagyan nyo ng total. So, gagawin natin times 2. Times 2. Kapag naka 9, times 2, 80. Over 20. Ay, nalagyan natin yung mga score. Okay, pasa sa harapan naman siya. Nakabala ang papel na dito na? Ganito na bala ng papel? Okay, sinong nakatuloy? Marami namin. 18.
14. 12. 18 ka. Okay, maraming naka-perfect sa inyo, no? Mahusay. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, pakibasa mga takdang aralin. Okay, share. Okay, salamat. So, tama, para sa inyong takdang aralin, kailangan nyo panoorin ang hakbang pansayaw ng Marino sa akin na may kagamitan naman. Kasi ang ginawa lang natin yung pangunahing hakbang, di ba? Mga pansayaw. Ngayon, yung gamit na